May gusto akong itanong sa'yo bago tayo magsimula. Kung bigla kang mawala ngayon, hahanapin ka ba niya o mapapansin ka lang ulit kapag may kailangan siya? Masakit pakinggan, pero minsan kailangan nating marinig ang katotohanan ng diretsyo. Maraming lalaki ang napupunta sa sitwasyon na parang may relasyon pero wala namang malinaw na commitment. May lambing, may usap, may emotional connection, pero ikaw ang laging nagbibigay at siya ang laging tumatanggap. At ang tanong, hanggang kailan mo hahayaang ganun? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 malinaw na signs na nilalaro ka lang ng babae at mas mahalaga, paano ka titigil sa pagpapagamit. Hindi ito tungkol sa paninisi. Hindi rin ito tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa clarity, self-respect at pagbalik ng kontrol sa sarili mong buhay gamit ang simpleng prinsipyo mula sa Stoic philosophy at psychology. Sign number 1. Available siya kapag may kailangan siya pero busy kapag ikaw na. Kapag siya ang may problema, ramdam mong importante ka. Bigla siyang sweet, bigla siyang open, bigla kang kailangan. Pero kapag ikaw na ang humihingi ng oras, malinaw na sagot o simpleng consistency, nagiging malamig ang usapan, may trabaho, may pagod, may dahilan, palagi. Unti-unti, nasasanay kang tanggapin ang bare minimum kasi ayaw mong tuluyang mawala siya. Sa psychology, ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Binibigyan ka ng sapat na attention para manatili ka pero hindi sapat para maging secure ka. Nakaka-addict ito sa utak dahil umaasa ka sa susunod na magandang moment. Sa Stoic philosophy, malinaw ang aral. Ang taong may respeto sa iyo ay hindi ka tinatrato bilang emergency contact lang. Ang oras at emosyon mo ay hindi dapat ginagamit lang kapag convenient. Sign number 2, malakas siya sa salita, mahina sa gawa. Marunong siyang magsalita, marunong siyang magpakilig. Alam niya kung kailan sasabihin ang tamang linya para hindi ka tuluyang bumitaw. Pero kapag tiningnan mo ang kilos niya over time, walang malinaw na direksyon, walang plano na tinutupad, walang aksyon na tumatagal. Ikaw ang naghihintay, siya ang nagde-decide kung kailan ka papansinin. Sa Stoicism, sinasabi na huwag kang mabubuhay sa inaasahan kundi sa realidad. Ang salita ay mura kung walang kasunod na gawa. Sa psychology naman, kapag mas pinapaniwalaan mo ang sinasabi ng isang tao kaysa sa pattern ng kilos niya, niloloko mo na ang sarili mo. Ang consistency ang tunay na sukatan ng intensyon. Sign number 3, ikaw palagi ang nag-i-initiate. Ikaw ang unang nagme-message. Ikaw ang nag-aaya, ikaw ang nag-a-adjust ng oras at schedule. Kapag hindi ka gumalaw, parang wala ring mangyayari. At sa halip na magtanong kung bakit ganito, sinasabi mo na lang sa sarili mo na baka ganun lang talaga siya. Sa psychology, malinaw na ang interest ay kusang lumalabas. Hindi mo kailangang hilahin ang taong gusto ka talaga. Sa Stoic mindset, kapag ikaw ang laging humahabol, malinaw na hindi pantay ang posisyon ninyo. Ang relasyon na nagsisimula sa habol ay madalas nauuwi sa pagod at resentment. At habang tumatagal, mas nasasanay siyang hindi mag-effort dahil alam niyang gagawin mo naman. Unti-unti, nawawala ang balance at ikaw ang nagiging desperate kahit ayaw mong aminin. Sign number 4. Hindi malinaw ang status, pero malinaw ang benepisyo. Hindi kayo official, pero tinatrato kanyang parang may obligasyon ka. Ikaw ang emotional support, ikaw ang kausap sa gabi, ikaw ang takbuhan kapag mahirap ang araw niya. Pero kapag tinanong mo kung ano ba talaga kayo, biglang ayaw niya ng label. Biglang ikaw ang parang demanding. Sa psychology, ito ay power imbalance. Nakukuha niya ang benefits ng relasyon ng walang responsibility. Sa Stoicism, ang kawalan ng linaw ay isang desisyon, hindi aksidente. Ang taong seryoso ay hindi ka ilalagay sa sitwasyong kailangan mong hulaan ang halaga mo. Kung gusto ka talaga niya, hindi ka niya hahayaang manatili sa gray area. At kung ayaw niya ng clarity, malinaw na may ayaw siyang panagutan. Sign number 5, ikaw ang emotional dumping ground. Kapag mabigat ang loob niya, andyan ka. Kapag may drama siya sa buhay,
ikaw ang nakikinig. Kapag may problema siya sa ibang tao, ikaw ang sumasalo. Pero kapag ikaw na ang may dinadala, biglang wala siyang energy, oras o emotional capacity. Sa psychology, ito ay one-sided emotional labor. Ikaw ang nagbibigay, siya ang kumukuha. Sa Stoic philosophy, hindi mo trabaho na ayusin ang emosyon ng ibang tao kapalit ng konting atensyon. Ang pag-aalaga na walang boundaries ay nauuwi sa pagkaubos ng sarili. Habang inuuna mo siyang ayusin, lalo mong napapabayaan ang sarili mo. At kapag ikaw na ang ubos, wala nang natitira sa'yo kundi pagod at sama ng loob. Sign number 6. Palagi kang binibigyan ng mixed signals. May araw na sweet siya at ramdam mong mahalaga ka. May araw na malamig at parang istorbo ka lang. At sa halip na linawin niya, hinahayaan kanyang mag-isip, mag-adjust at maghintay. Unti-unti, ikaw na ang nagdududa sa sarili mo. Sa psychology, ang mixed signals ay paraan para panatilihin kang emotionally invested nang hindi siya nagbibigay ng commitment. Sa Stoicism, ang kalituhan ay hindi tanda ng pagmamahal. Ang malinaw na intensyon ay respeto at ang paulit-ulit na kalituhan ay control. Kapag talagang gusto ka ng isang tao, hindi ka niya pahuhulaan. At kapag palagi kang confused, may isang bagay na sigurado hindi ka ang priority. Sign number 7, unti-unti mong binababa ang standards mo. May mga bagay na dati ay hindi mo papayagan. Disrespect, inconsistency, emotional neglect. Pero ngayon, pinapalampas mo na lang. Sinasabi mo sa sarili mo na intindihin mo na lang siya, baka ikaw lang ang masyadong sensitive. Sa Stoic philosophy, ang pagkawala ng prinsipyo ay mas masakit kaysa sa rejection. Sa psychology, kapag patuloy mong nilalabag ang sarili mong boundaries, bumababa rin ang tingin mo sa sarili mo. At kapag ikaw mismo ay hindi ka na nirerespeto ang sarili mo, mas lalo ka ring hindi rerespetuhin ng iba. Hindi mo namamalayan, mas marami ka ng kinokompromiso kaysa sa tinatanggap mo. At sa dulo, ikaw na ang nagiging versyon ng sarili mo na hindi mo na gusto. Sign number 8. Natatakot kang umalis kahit hindi ka na masaya. Alam mo sa loob mo na hindi ka na masaya. Alam mo na hindi ka pinipili, pero nananatili ka pa rin. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil takot kang mag-isa, takot kang magsimula ulit, o takot kang tanggapin na nasayang ang oras mo. Sa psychology, ito ay attachment na galing sa takot, hindi sa pagmamahal. Sa Stoic philosophy, ang tunay na lakas ay ang kakayahang umalis sa hindi na tama kahit masakit. Ang pananatili sa maling sitwasyon ay hindi loyalty, kundi self-betrayal. Minsan mas pinipili ng tao ang pamilyar na sakit kaysa sa hindi siguradong katahimikan. Pero tandaan mo, ang kapayapaan ay hindi kailanman matatagpuan sa maling tao. So paano tumigil sa pagpapagamit? Una, tanggapin mo ang realidad kahit masakit. Hindi ang version na gusto mong mangyari, kundi ang version na paulit-ulit mong nararanasan. Mas masakit ang panandaliang katotohanan kaysa sa pangmatagalang pag-asa na walang kasiguraduhan. Pero dito nagsisimula ang tunay na lakas. Hanggat niloloko mo ang sarili mo, wala kang mababago. Pangalawa, bawiin mo ang oras, atensyon at emosyon na ibinibigay mo ng walang kapalit. Hindi ibig sabihin nito na maging malamig ka, kundi maging patas ka sa sarili mo. Ang oras mo ay limitado at kapag ibinuhos mo ito sa maling tao, wala nang matitira para sa tamang tao at sa sarili mong paglago. Pangatlo, magtakda ka ng malinaw na boundaries at panindigan mo kahit may mawala. Hindi lahat ng aalis ay kawalan at hindi lahat ng nananatili ay tama. Kapag may umalis dahil nagkaroon ka ng boundaries, malinaw lang na hindi nila nirerespeto ang mga yon mula sa simula. At panghuli, piliin mo ang dignidad mo kaysa sa pansamantalang kilig. Ang kilig ay panandalian, pero ang respeto sa sarili ay panghabang buhay. Mas okay nang mag-isa ng buo kaysa may kasama ka pero pakiramdam mo kulang ka pa rin. Reflection. Bago mo isara ang video na ito, gusto kong mag-iwan ng isang tanong sa'yo.
Kung may kaibigan kang dumaan sa parehong sitwasyon, papayuhan mo ba siyang manatili o umalis? Kung alam mo na ang sagot para sa kanya, bakit nahihirapan kang ibigay ang parehong respeto sa sarili mo? Hindi ka nilikha para maging opsyon. Hindi ka ginawa para maging pansamantalang sandalan ng taong ayaw kang piliin. At hindi mo kailangang magmakaawa, maghintay o magbawas ng halaga mo para lang manatili ang isang tao sa buhay mo. Sabi ng Stoics, ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang tumayo at umalis kapag alam mong mali na, kahit mahal mo pa. Minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay hindi ang manatili at magtiis, kundi ang tahimik na paglayo at pagpili sa sarili. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng iba, pero kontrolado mo kung hanggang saan mo hahayaang mangyari ito. At sa sandaling piliin mo ang dignidad mo, doon palang magsisimula ang tunay na respeto. Una, mula sa sarili mo. Kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito, sana ito yun. Ang taong para sa iyo ay hindi ka kailanman ilalagay sa posisyong kailangan mong ipaglaban ang halaga mo. Kung nakarelate ka at gusto mo ng mas maraming ganitong usapan tungkol sa self-respect, clarity, at pagbuo ng mas matibay na mindset, mag-subscribe ka sa channel. Hindi para sa lahat ang content na ito, pero kung nandito ka pa rin, malamang para sa iyo ito.